What's up guys, welcome back to my channel. This morning it's 3:37 a.m. At papunta tayo ngayon ng Baguio City. Yan, long ride kasi Independence Day ngayon, walang pasok. So long weekend. So yung plano natin 3 a.m. dapat tayo alis. Medyo na-late lang tayo ng mga 30 minutes. I think okay lang naman. So ayon dito sa ating Google Maps, actually itong 1 hour 28 minutes yung first stop natin. Parang may shell doon. Pero yung total travel time dito is 8 hours na. So I think definitely haba yan. Depende kung ano mga stopover natin katagal doon. So may mga nakaplat na dito na mga stopover. Kung magpapahinga, kakain ng breakfast, na naset ko na yan. So ito yung gamit natin, PCX 160 pa rin. So 2 years na to, no? Tingnan, may 2 years na pala. And marami tayong preparation na ginawa para dito sa long ride na to. First time natin agad ito kalayo eh. So naglagay tayo ng windshield sa harap. Ito yung magpaprotekta sa atin na sa hangin. Kasi based dun sa na-research ko, over time, yung hangin na tumutulak sa katawan mo, yung katawan natin nagre-resist eh. So parang dagdag pagod siya. Tsaka yung noise din na generate ang hangin sa mukha at sa helmet, yung naririnig natin, parang nakakadagdag siya ng pagod o yung parang nakaka-fatigue pag long ride. Yung front brake natin, yan, bago din yan kapon, pinalitan na natin. Legit Moto ang brand. Basta bago lang, hindi lang importante sa akin. Hindi ko sigurado. Okay naman yung brand. Tapos yung shocks natin naka race power tayo, race power R Pro. So yung stock kasi, napansin talaga namin, parang super bouncy na lang talaga niya. Parang wala na siyang parang yung compression tsaka rebound. So pag niluba ka, parang tumatalbong ka ng parang gano'n. Tsaka pag umupo kami doon, sabi nung ibang tao, parang lowered low ba yung motor. so parang wala na talaga yung spring niya, malambot na talaga. Ayun, so bago yung natin race power, nung in-install ko yan, parang kulang pa yung yung preload. So nagdagdag pa tayo ng preload dyan. Tapos timpla natin yung compression at rebound, no? So nakita kong nag-work is 2 click lang ng compression at rebound, swak na siya. Yung natin, flyball, yan, nagpalit din tayo ng flyball. Yung stock kasi ng PCX 160 is 19 grams. At pinalitan natin siya ng 18 grams. So nag-research din tayo dyan. So nalaman natin, pag mas magaan yung flyball, hindi agad switch ng gear, kumbaga yung automatic, parang hindi agad gumagalaw yung sa makina, yung parang gumagalaw ganun pag so nangyayari, since hindi siya agad nag-switch ng gear or gumagalaw, mataas yung RPM natin sa simula, or matagal siya nag-switch so tumataas yung RPM. So sa arangkada, mas siya, mas maganda yung tulak sa simula kasi tumaas yung RPM especially pag hindi ka from the start, yun yung nakita ko ng difference. Ang cons lang nito, so is pag naka-cruise ka na, yung medyo mabilis ka na, medyo slightly tumaas din yung RPM mo dun sa cruising speed. So ramdam mo yung nagbabibrate siya, which is of course yung fuel efficiency maapektan. Pero dun sa na-research ko, parang hindi naman ganun ka
palaki ng difference from 19 to 18 grams of swak. Konting ano lang sa fuel efficiency. Ang maganda yung naaramdaman mo yung acceleration sa simula. So pag stop and stop traffic, okay siya kasi nakaka-overtake ka agad sa simula. Tapos kasi mabilis yung mag-accelerate. Tapos kung nasa ano ka naman from the stop tapos may uphill na kailangan, okay din siya. Kasi mataas nga yung RPM mo. So maganda yung yung arangkada sa simula. Hindi ko alam anong English ng arangkada, pero ano ko yung parang sa simula yung parang ano natin, acceleration ba yan? Yan. So ano pa ba yung mga preparation na ginawa natin? Yun na lang ata kasi change oil ko okay naman. Yung belt check na kahapon, yung nilagay yung flyball okay pa daw, nilinisan lang. Yung hangin sa gulong tsaka gas, may kalahati na tayo ng gas. Mamaya sa first stop over natin, Shell din, doon na tayo magpapagas tsaka magpapahangin. Ganda naman ano ngayon, no? Aguinaldo Highway, dito tayo sa Dasma. 3:40 AM. So ano, ganito lagi yung traffic araw-araw. Sarap sana pumatok sa trabaho pag ganito, no? Walang ka ano. Meron naman pero hindi pa ako tumitigil. So yun muna guys, along the way bigyan ko ilang update from time to time kung kamusta yung ating biyahe. See you Baguio City. Let's go. Ito yung tinatawag na Aguinaldo Boulevard. Kumaliwa tayo kaling Aguinaldo Highway. Iwasan na natin yung palengke doon sa Tapote kasi kitang oras mga delivery daming ano doon. Welcome to the city of Manila. Mukhang may marathon na mangyayari dito. Marathon o kasi Independence Day, baka may programa ang ating gobyerno. Kasi kung marathon dapat nagsimula na 4:20 na Hindi naman marathon, mga hukbong pangpapatawid, hukbong himpapatawid. So that is our Air Force Philippines. Daming ano ngayon dito sa Manila. Baka kasi talaga may mukhang merong event tong ating police, Air Force. Part ito ng ng Independence Day natin. Second exit on the roundabout. Animal, puro truck dito. Yatis. Matakot sumingit sa mga ganun Saan tayo dadaan ngayon dito? Susunod ka. Ayaw? Oh, bullshit. Takot naman itong bus. Walang red light dito pag itong oras. May didiretso pa rin yan. Higit talaga Kung di ka taga dito, maugulat ka At least pag nahuli ako, sabihin ko, ba't siya? Ayan ang technique dyan. Pag meron ng lumabag sa bata, sabayan mo na. Hindi, huwag nang sundan yan, joke lang yan.
Masama yan. Pinapakita ko sa inyo yung bad example para hindi nyo sandan. 5:04 ng umaga. Andito tayo ngayon sa tinatawag na sorting capital of the Philippines, ang May Kawayan. At kung tama yung Google Map na tinignan ko, meron din yung Dunkin' Donut doon. So, papagas lang tayo, pa-full tank tayo doon, hangin. Tapos, siguro ano doon, coffee break din muna, mabilis lang. Kasi nakakaramdam na tayo ng antok eh. Na 2:30 tayo nagising, tapos kagabi tulog natin mga alas 10 na. So 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 4 hours and 30 minutes. Kasama pa lang mabiyahe natin. So kailangan ng kape. Nangangalay na si Bibi. So may kawayan pa rin tayo. 5:11 AM. What's up guys? Welcome back to my channel. So, nagkape na tayo. Pero before tayo dumiretso, baka lang mabitin ako sa hangin eh. Pero nung nakita ng vulcanizing dito, pahangin na tayo pabilis. Kaya pahangin lang. Padagdag lang. Nagbigay na ako dun. Kaya lang eh. Sama. Salamat. Ito yung Bulacan daw. Ang last na maalala ko dito, yung sa may Bulacan na daanan, eh, lubak-lubak talaga. So, ang isang malaking... Yung last time kasi na bumiyahe ako, ang pinakamalayo ko dito sa, ano lang eh, parang hanggang Clark lang. Yung time na yon naka Honda Supra GTR pa ako. So, naalala ko sobrang sakit ng... Dito pa lang, sakit na ng ano ko. Doon pa lang sa Valenzuela, tumigil na kami doon. Kasi sakit na ng ano ko, pet ko. Tsaka, hindi maganda yung kalsada. Naalala dito sa Bulacan yung pabalik. Parang may naalala ko ditong ano, parang mayroon akong nakitang tumigil ako sa isang gas station, tapos kasi sobrang sakit talaga ng katawan ko nun. Tapos yung pinost ko, sabi ko, bilhin nyo na itong motor ko, magbabas na ako pa uwi. Pero joke lang yun. Pero makita mo na rin yung difference pag automatic, lalo na dyan sa PCX na. So hindi na mapagod yung paa mo tsaka ang kamay mo, kasi piga ka lang ng piga. Pero ang pinakamalaking talaga difference is ito, kung sitting position na straight lang, hindi siya pasubsub katulad ng GTR. So pag bumibalik ka, hindi ka basta-basta madudulas eh, paharap, hindi ka urong ng urong. Tsaka laki ng puwet, salo yung puwet ko, diba? Nakaupo yung buong puwet, hindi lang yung gitna. At ito pa guys, ang underrated na feature, ito yung sa paa natin, yan. So, nakangalay kasi pag isang position lang eh. So, ngayon, pwede mong galaw-galawin. Harap, likod. Diba? Ang laki ng space. Ito lalo na pag nilagay mo sa harap, parang relax na relax ka talaga. So, yan, parang feel ko, kayang-kaya ko pa to Kayang-kaya pa to hanggang Baguio talaga na. Ibang-iba dun yung naka-GTR. Kasi sa GTR, ang maganda kasi sa GTR pag maganda yung kalsada. Tapos, medyo again 5:55 AM, ang layo pa natin. Next stop, dun sa mga baka along the way magpa-picture tayo sa mga arko. Tapos dun sa may breakfast sa may Tarlac na. Update ko rin kayo guys. Nice, inayos na nila yung kalsada sa Bulacan. Bago yung semento, hindi na siya yung asfalto na ilang beses nang tinapalan. Okay. Anong meron dito? Naku, may sabong. Ayan na. Kaya pala namin tao dito sa saan yung nasa loob yung sabungan.
Pwede rin mga tatay. Holiday sabong. Ayan tinatawag na holiday sabong. Mga special event yan. Ang dami. Sige te. Ako bahala sa'yo. Ay, putik te. Kuya. Kaya respeto sa pedestrian. Very good. So, ang dami nakamotor dito. Uy. Uy, ano ba? Ay, kadawi. Nasira. Mga park yung mga tricycle kasi bago bumiyahe habang muna. Ayaw! Baguio! 222 kilometers, Mario Jose, pang layo pa. Salamat sa paalala. 222 kilometers pa bago mag-Baguio. Okay, sir. Ako bahala sa'yo, sir. Helmet, sir, ha? Next time. Kanan ka, sir? Sige, sir. Kanan. 6:33. Pampanga na tayo. 21 minutes yung next stop natin. Arc ko lang din natin eh. Hindi ko nakita itong panahon, sir. So, nagpa-picture na rin. Dami yung mga riders dito nagpa-picture eh. Yan yung hinahanap ko, yung parang reflector na jacket. Kasi alam ko kailangan yan sa mga may mga syudad dito na required ng ganyan. Pag gabi o madaling araw ka na, pag madilim pa, nasa batas nila. Para ordinance nila kailangan may ganyan. Kasi nga wala kayo ng mga street lights dito sa gabi. Pero yung oras naman natin, sakto lang hindi natin kailangan nyo. Hindi makatawid. Kasi may checkpoint. Ayos. Hindi makatawid yung ayaw kasi mag-helmet ng ayos. Walang madala. Classic Filipino moves. Hindi na lang kasi mag-helmet, magsapatos ng maayos, magparehistro, ang dali ng lisensya, di ba? Pag mga ganitong alam nilang rider talaga, parang hindi na nila pinapare kasi alam na lang intention na mag long ride. So parang siguro na-assess na nila na ito okay to kasi mukhang fully geared, fully equipped. Pero usually yung mga nahuli dyan yung mga malapitan lang na na biyahe. Ay, tapos pag tinanong mo, ay dyan lang po kasi ako kuya, saan yung lisensya mo? Dyan lang po kasi ako, hindi ko dinala, walang helmet kasi dyan lang naman, di ba? Ayan, kahit wala naman sa batas na pag malapit pwede. Basta nasa kalsada ka, national highway o national road, public road, kailangan sundin mo yung mga ng LTO. Taka ako ba? Nagtaka ako bakit may mga pila dito na may checkpoint talaga. Wala naman. Ha? Uy, tingin ko sa dulo, parang wala na lang pulis. Yung pala nandun pa. Doon pa. Nakatingin sila eh. Inabangan nilang matapos yung huli. Anong oras pa kaya yun doon? Dito pala tayo sa Kapas pala to. Kapas Municipal Hall. Wow, ganda dito. Selfie muna tayo dito. Ganda lang kalsada. Thank you Lord, ang ganda ng weather. Straight ahead pa pala.
Kala ko yun eh. Grabe, 30 lang. Hanggang 30 lang kaya natin. 35, 36, 35 ulit. Ayan, bakit na? Whew. Fasting Prayer Mountain. Kapas pa rin to. Medyo hirap na. Pag mga ganito pa lang, bumababa na ng pababa yung ano natin. Paano kaya ito sa Baguio? Mas mataas pa kaya? Ang ganda oh. Ano ba yun? Pababa tapos mayroong yung sand, ang tawag sa buhangin. May buhangin. Cafetana PH. Breakfast muna sa Cafetana. This is Carabao na parang casino. Pero Carabao. SKPB is classic. Hot silog. Ito yung view namin sa nasa loob. May mga ali din sa labas. Pero medyo mainit na eh. Smile baby. So marami pa yung mga upuan. Meron din ito kung gusto mo dyan. Depende kung saan mo gusto kumain. Yep, kain mo na. Mabilis lang no? Wala pang 30 minutes. Nag-hot silog ako. Tsaka si Bibi nag-hot silog. Ako parang tosino na baka. Okay naman, masarap. Kakaiba lang. Yung tamis niya. Kala ko, hindi ito sinong tamis eh. Siguro ito siling luso, pero kasi baka kaya medyo iba. Pero okay naman. Basta. At least, may arakas tayo ulit. Para bumiyahe. Saka pahinga na rin sa puwet. So ngayon, wala kasing Google Map, walang signal dito eh. Hindi na kami nakapag-drinks kasi wala kaming cash. Sakto lang yung cash na dala namin. Meron silang QR code pero walang signal. So ang hirap din, walang wifi. So kung gusto mo talaga mag-disconnect sa sa internet, pwede dito. May mga campsite din doon eh. So baba muna tayo. Naalala ko naman yung daan eh. So pag may signal, doon na tayo ulit mag-Google Maps. Sana hindi tayo mawala. Ayos. So, again, update ko kayo mamaya. Layo pa natin. Tarlac City pa tayo. Parang nakita ko sa Google Maps nila, halfway pa lang tayo sa sa Baguio. Tapos alas 9 na. Anong oras tayo makakarating ngayon doon? Tignan natin. Hindi pa sir sa motor po, 20. Papunta namin Tarlac City. Dito ba? City sir, sa baba po yun sir. Monastery sir, ito na po yun. Dead end na po. Dead end to. Sorry, wrong way kami. Ma'am, pero tanong, saan yung Tarlac City? Dire-diretso lang Tarlac City. Salamat. Rest muna, rest. Haba ng Tarlac ah. Haba naman. Pero ganda ng kalsada yun ah. Ganda na kalsada. Ha? Maganda. Maganda talaga. Paano masabi? Hindi, katulad ko Bulacan. Antok. Antok. Ha? Antok? Antok? Kaya pa kung ikaw, manawag na yung pala ng manawag.
Opo. Pwede mag-park dito. Go straight to the end of the road. Small house is the last house on the right side. House number 410. So, 410. ah. Nagkakasya nila. Press the buzzer daw or inquire at the store. Sarado ang store. Press the buzzer. Ay. Babe. Akin yung helmet. Oh my god.